My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produce patience. Sa Tagalog? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hello. Sino rito yung may pagsubok? Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Yan o. Mga kapatid, magalak kayo. Kayo dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat yung malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin pala, kapag kayo sumusubok, ito yung hagdanan para ikaw ay magtagumpay. Hello? Di ba? Lahat ng tao may problema. Pag mawawala ka lang ng problema kapag ikaw ay nasa sementeryo. Kaya na, rest and peace. Di ba? Pero dahil nandito po tayo sa lupa, dadaan tayo sa problema. So, how do you know the quality of your spiritual? Malalaman mo ang iyong katatayuan spiritual kapag ikaw ay dumadaan sa problema. Hello? Di ba? Ang building, many kinds of testing, di ba? Sa building, bago itayo yan, ano yung mga tinitest dyan? Siyempre, yung lupa. Ano pa? Yung bakal. Structure, di ba? Yung semento. Ano ba yung nangyari sa Angeles? Di ba may gumuhong building doon? O, bakit gumuho yun? Maliit yung poste. Diba? Maliit yung poste. Maliit ang poste. Mahina yung bakal. At yung lupa niya, malambot. Kaya ano nangyari? Marami ang namatay, di ba? Kaya tinitest. Maging sa school, bakit tayo may test? Di ba? Para malaman kung mayroon kang natutunan. Hello? Bago ka maging engineer, bago ka maging doktor, kailangan mapasa mo muna yung mga tests, yung mga board. Bago ka bigyan ng lisensya. Hello? Dadaan tayo sa testing. So, mabuti pala yung testing, ano? Sa physical. Paano mo malalaman na ikaw may sakit? Anong gagawin mo? Punta ka sa doktor. Di ba? Magpapatest ka. Test mo yung dugo, yung puso. Di ba? Di ba? Testing, mahalaga po yan. Para malaman mo kung ano yung dapat ayusin sa iyong buhay. Hello? Sunod? Financial. Pinentas din tayo sa financial, di ba? Pagka napagkatiwalaan ka sa maliit, pwede kang pagkatiwalaan sa malaki. Minsan, sa halimbawa sa kwentong ito, may mga dalawang magkaibigan magsasaka. Sabi ni Pedro, Juan, napansin ko pagka nag-aani tayo, parang mas marami yung ani mo. Samantalang ako, bakit laging konti? Ano ba yung sikreto mo? Anong sabi ni Juan? Malakay treated. Malakay treated. So si Pedro pumunta sa tindahan. Sabi niya, pabili nga ng malakay treated. Hindi kasi nagtanong eh. Bili agad sa tindahan. Wala siyang nabili. Meron bang malakay treated na abono? Wala. So balik siya doon kay Juan. Wala, niloloko mo ko. Pagkalap ako sa tindahan ng malakay treated, wala naman. Ang sabi ni Juan, hindi naman abono yun. Ayon-ayong salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi sa malakay treated? Para malaman natin. Yung sikreto para i-bless ka ni Lord. Malakay 3 Gs. Basa. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now
Herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive you. Amen. Yan ang sinabi ni Lord, i-testing niyo siya. Test me. Bigay mo yung iyong ika-10, yung ika-10 bahagi. Pag binigay natin yon, anong gagawin ni Lord? Bubuksan. Bubuksan niya yung durungawan, o bintana ng langit, at ibubuhos sa atin yung masaganang Pagpapala. pagpapala. Ano mas malaki, pintuan o bintana? Bintana! Di ba? Bintana. Bubuksan ng Lord yung mga bintana at ibubuhos sa atin yung masaganang Maraming bintana. pagpapala. Rumaragas ang pagpapala. Aking naranasan. Hindi ako magtataka kung bakit sa akin napupunta. Diba? Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala. Aking natanggap na. Hello? Malakay Tres. Jeez! Bigla yan, bigla. Di ba? So, biblical yung tithes kasi iba, di naniniwala sa tithes eh. Kaya, yung durungawan ng pagpapala, hindi dumadalo eh. Di ba? Sa totoo lang, yung tithes, para talaga sa Panginoon yan. At yung offering, yun pa lang yung ibibigay mo sa Panginoon. Oo. Hello? It's better to give Lahat ko than to receive. Mas pinagpapala ang nagbibigay Sa tumatanggap. kaysa tumatanggap. Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbigay ka na. Hallelujah! Anong sunod? How do you know the spiritual? Mamaya mag- Dumadaan din tayo sa relationship. Relationship. Bago ko napangasawa. Ang magandang babae sa balat ng lupa. Saging paningin. Dumaan din ako sa mga pagsubok. Kasi nagpipray ako kay Lord. Gusto ko pagka magpapangasawa ko, yung naglilingkod din sa'yo. Oo. Siyempre, naglilingkod ako kay Lord. Oo. Nag-share ako ng mabuting balita. Oo. Kaya kailangan naglilingkod din siya sa Panginoon. Tansya mo na, tansya. Wow! So, nagpray ako kay Panginoon. Nang ano pa lang ako noon eh. I think nung nag-aaral pa lang ako noon sa Bible School, pinagpipray ko na. Eh dahil medyo hindi pa hinog, ang pinagpipray ko, niligawan ng iba. Eh dahil hindi pa ako nag-first move kasi busy. Busy. Siyempre, pag nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, kailangan focus ka muna sa karir mo. Di ba? Kaya yun, nag-aaral ako, Aha. and then nililigawan ng iba, hindi para sa akin yun. Di ba? Kilala ko yun ah. Hindi, sa Maynila pa yun eh. So, nung nakatapos ako ng pag-aaral sa Bible School, napunta ako ng Iloilo. Yun. Nag-mission ako. Nag-share ng mabuting balita. And then, nung napunta ako sa Iloilo, pinagpatuloy ko yung pagpipray ko. Ha? Di ba? Nag-pray din ako ng God's will noon. Eh kaso lang, nung niligawan ko, hindi nag-prosper. Sa madaling salita, na-reject ako. Busted, busted. Na-busted! Sino na-busted na? Masakit, di ba? Na-reject ka? Oo, oo. Masakit! Napaiyak ako doon, Lord! Doon ko narasang biyak eh. Ganda kong lalaki, bakit? Wala ka sapil eh. Wala ka sapil. Para siya nagtampo sa bigas. Wala ka sa charm. Milagrosa. O ibig sabihin, hindi nag-prosper. And then, napunta ako ng Cebu. Uy, good. Eh, sandali lang ako doon. Kaya, napunta ako dito sa... Pampanga. Pampanga. Good. Wala kilala ka. Hello!
So, hindi gusto ni Lord yung good. Hindi niya gusto yung better, gusto niya yung best. Pampangas best. Pampangas best. Diba? Alam ko yan, alam ko yan. Gusto yung good. Better, gusto niya yung the best. Hello? Ayun pala, hinanda sa si Lord. Boto ka dyan. Boto ko. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, i-push mo yan. Push mo yan. Ano yung big sabihin ng push? Yun, prayer until something happen. So pinagpipray niya ako. Uy! Ito pala matuloy natin. So binigay ni Pastor David yung picture ko doon sa kanya. Ginawa ng misis ko, yung asawa ko, yan, dyan yung picture, tinapakan. Sabi niya, ano man tapakan ko, mapapasa akin. So madaling salita, na-inlove ako sa aking asawa. Nalala ko pa noon, nung nagpa-Bible study siya. Paglabas niya doon sa bahay, sinalubong ko siya. Sabi ko sa kanya, pwede ko pang ihatid? Ang haba ng hair. Diba? Pwede magpakailan ba yan ah? Diba? And the rest is history. Yun. Diba? Sinagot niya ako, January 4, 2003. Yun. Ano ibig sabihin nun? 143. Ano ibig sabihin ng 143? I love you. I love you! Diba? Sumasaya ako! Nakuha ko yung matamis niya. Oo. Amen. Amen. Maganda yung istorya ng buhay ko. So, kapag ikaw ay nanalangin, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Isa naliligaw ako sa asawa ko, sabi ng binang ko, ano ba yung si pastor, nagliligaw, nakachinelas. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Basta, parehas kayong ginagamit ng Panginoon. Nagmi-mission kayo. At kapag may mission, may provision. Nagpakasal kami, ang pera ko, 500. Magkano ngayon ang papakasal? 100,000. Mahal, di ba? Pero God will Bye-bye. provide. May nag-provide ng sapatos, may nag-provide ng damit. Kasi naglilingkod ako sa Panginoon, di pa nang ganun kalaki yan yung church. Kaya medyo Living in victory. living in victory. Di ba? Salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. God will provide. Kinanta natin kanina, He is Jehovah Jireh. Amen. So pag-aaralan natin ngayon yung buhay ni Abraham. Nung si Abraham ay nagkaroon ng matinding pagsubok. Sa Genesis 22, verse 1 to 2. Pakibasa nga. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Amen. So nakita natin dito, ito yung final test of Abraham. Kung babasahin natin yung Genesis, maraming pagsubok na dinaanan si Abraham. Minsan siya pumapasa, minsan hindi. So ibig sabihin, siya ay bumabagsak, minsan nagtatagumpay. Di ba ganoon din sa buhay natin? Minsan may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, minsan nakihina tayo. Pero minsan nagtatagumpay tayo. Ganun ang nangyari sa buhay ni Abraham. Next slide. Ayan. God's triangles of blessing. Doon tinest ng Diyos si Abraham, nanampalataya siya. Sinamahan niya ng pagsunod, obedience. Para tayo i-bless ng Panginoon, follow these triangles of blessing.
Sabi sa 1 John chapter 5 verse 1. Little children, guard yourselves from idols. So nakita natin dito, bakit tinis ng Diyos si Abraham? Ano bang purpose? Para makita ng Diyos ang puso ni Abraham. Binigyan siya ng anak. Ano ang pangalan? Isaac. Sabi ng Diyos, Isaac, ihandog mo. Oh, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ihandog mo si Isaac. Mahirap yun, di ba? Oh, anak mo eh. Paano ihandog si Isaac nun? Anong gagawin? Di ba papatayin? Sasakin. Parang hayop na iaalay, susunugin. Di ba? So matindi yung pagsubok na yon. Yung kaisa-isa niyang anak kay Sarah ay dapat nang ihandog sa ating Panginoon. O ikaw si Abraham, anong gagawin mo? Sinong susundin mo? Ang Diyos? O yung damdamin mo? Di ba? So, ipinakita ng Diyos kung ano yung gagawin ni Abraham. Susunod ba siya? O tatalikod? Sabi nga dito, no, sa next slide. Pakibasa. An idol is anything in our lives that occupies the place that should be occupied by God alone. So, kasi pag ang blessing ay dumating sa ating buhay, kailangan hindi tayo focus sa blessing. Focus pa rin tayo sa nagbibigay ng blessing. I see the gift, but not the giver. Kalimutan tayo minsan, di ba? Yung blessing, pinagkatiwala lang sa atin ng Panginoon niya. Kailangan focus pa rin tayo sa nagbi-bless. Amen? Kaya nakita natin dito, tinesting ng Lord si Abraham para malaman kung susunod ba siya o mamahalin niya pa rin ang kanyang anak. Alam niyo ba yung nangyari kay Eva at Adan? Bakit bumagsak si Adan? Anong ginawa nila? Disobey. Nag-disobey sila. Sabi ng babae kay Adan, Adan, kainin mo ito. Anong ginawa ni Adan? Kinain niya. Mas pinili ni Adan na sundin si Eva Aha. kaysa sa Diyos. Panginoon. Kaya ano nangyari sa kanila? Bumagsak. Sa tingin niyo, kung si Adan ay hindi kumain ng prutas, ano kaya mangyayari? Di ba? Pwedeng palitan ng Diyos si Eva ng bagong babae. Di ba? Saan ba kinuha si Eva? Sa tadya. Oh. O pwede ulit patulugin ng Diyos si Adan para kumuha ng panibagong tadya. Kasi nagkasala si Eva. Di ba? Hello? Ang problema kay Adan, mas sinunod niya yung kanyang damdamin. Mas sinunod niya si Eva. Kaya sila ay nalaglag sa kasalanan. Gaya doon nangyari kay, kumbaga, tinesting ng Diyos si Abraham. Pero ang kagandahan kay Abraham, nagtagumpay siya. Hello? Di ba? Mas sinunod niya ang Panginoon, hindi yung kanyang damdamin. Kasi nanampalataya siya na ang Diyos ang nagbigay, siya rin ang kukuha. Amen. Maging yung buhay natin, hindi natin pagmamay-ari yan. Hello? Yung mahal natin sa buhay. Pinagkatiwala lang sa atin ang Panginoon yan. Kaya huwag kang masyadong papekto. Hello? Gising pa ba kayo? Hallelujah. So, how to surrender your Isaac? Paano natin isusurrender yung Isaac? Ibig sabihin yan, lahat tayo may mga Isaac sa buhay na dapat isurrender sa Panginoon. Hello? Number 1, how to surrender your Isaac? Number 1,
Surrender quickly. Without Ano ibig sabihin ng surrender quickly? Without delay. Agad-agad. Immediately, sumunod ka. Huwag kang pasaway. Sabi nga nila, delay obedience is disobedience. Agad-agad. Basahin natin yung verse 3. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Amen. Nung inutusan ng Diyos si Abraham na ialay ang kanyang anak, anong ginawa niya? Agad siya sumunod. Agad-agad siya sumunod. Hindi na siya dalawang isip. Uh-huh. Amen. Di ba? Maaga pa lang siya ay naghanda na ng panggatong. Nagsama ng dalawang alipin at si Isaac. Agad-agad sumunod sa Panginoon. Hello. Meron isang bata. Tumatakbo siya. Sa kanyang pagtakbo, sabi sa kanyang tatay, "Stop!" Anong ginawa ng bata? Nag-stop. Hindi niya alam, maya-maya may dumating na sasakyan. At dahil siya ay nag-stop, hindi siya nasagasaan. Hello? Pagka sinabi sa iyo ng Panginoon, "Stop!" Anong gagawin mo? Mag-stop ka. Baka mapahama ka. Meron nga isang babae na gano'n siya, nag-testimony. Nung nakakilala siya sa Panginoon, meron siyang sinasamaang lalaki na hindi niya asawa. Ibig sabihin, boyfriend niya. Eh, ang problema sa kanila, nagsasama sila na hindi kasal. Siyempre, naglilipin sila at namumuhay sila sa kasalanan. At nung nalaman niya na mali yung kanyang ginagawa, siyempre, dapat nang stop yun. Eh kaso, nagkaroon pa siya ng compromise. Lord, isang meet na lang. Pagkatapos namin mag-meet, at i-ano ko na siya. I-break ko na siya. Sa kanilang huling pag-meet, may nangyari sa kanila, at siya ay nabuntis. At ang sabi sa kanya ng babae, "Papakasalan kita. Ipalaglag mo yung bata." There is consequences kapag tayo sumusuway sa Panginoon. Hello? Meron naman isang lalaki, tatay. Sabi niya, "Hindi na ako magsisigarilyo." Eh kaso lang yung kanyang sinasabi rin, biro lang. Biro. Tapos meron siyang anak, nagbabasa ng magazine, nabasa niya ron na yung epekto kapag ikaw ay nagsisigarilyo. Pwede kang magkasakit. Diba? So nung nabasa ng bata yon, sabi niya sa nanay niya, "Nay, kawawa naman si tatay. Agad siya mamamatay dahil sa kanyang bisyo." Na-realize ng tatay yung sinabi ng anak niya. At anong nangyari? Natauhan siya. At tinigil niya yung pagkisigarilyo. Hello? Nagpunta siya sa rehab, nagpa-rehab siya na para mabago siya. Ibig sabihin, yung kanyang pagsisisi, serious. Hindi biro-biro. Hello? Hello? Sabi ko sa katabi mo, serious ka ba kay Lord? Kasi si Lord, seryoso sa'yo. Hindi siya nagbibiro. Amen? Kaya pag sinabi mong tigil na, titigil na. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sino sa inyo gusto nang pumunta sa langit? Sino gusto mauna? Sino gusto ngayon na? So, obey quickly. Agad-agad sumunod. Amen? Number 2, surrender in faith. Amen. Bakit mahalaga tayo susurrender may pananampalataya? So, pakibasa sa Hebreo
11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen. Gusto ba natin ma-please si Lord? Okay? Samahan natin ng pananampalataya ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Genesis 22 verse 4 to 5. Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, "Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you." Ano nakita natin dyan? Yung pananampalataya ni Abraham. Siyempre, pagka ihandog mo yung anak mo, kailangan mong patayin. Di ba? Pero sabi ni Abraham, sinasabi dyan na si Abraham ay nanampalataya na sila ay babalik. Di ba? Babalik, ibig sabihin, pati yung anak niya, babalik na buhay. Di ba? Nagkaroon siya ng pananampalataya. Mahalaga yun. Positive thinking na kaya ng Diyos na buhayin ang kanyang anak na si Abraham. Kung ito man ay mamatay. Di ba? Hello? We will worship and return. So, ang worship, hindi lang yan ikaw ay nakataas ang kamay, umaawit, nakaluhod. Ang worship ay kinakailangan na may pagsunod sa ating buhay. Hello? Hello? Mahirap sumunod sa Panginoon kapag hindi mo siya kilala. Amen. Kailangan malalim yung relasyon mo sa Diyos para ikaw ay makasunod sa Kanya. Kilala ng Diyos si Abraham. Our God is Jehovah Jireh, my provider. Di ba? Amen. Sabi nga sa Hebreo chapter 11 verse 17 to 19, Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya sa patalinghagang pangungusap na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Amen. Yan ang pinapanghawakan na ni Abraham. Pangako ng Diyos. Na ang kanyang lahi ay kasindami na bituin sa langit at buhangin sa dagat. Hello? Ang mahirap na nun sa paglalakbay nila, wala pang naman sasakyan nun eh. Wala pang kotse nun, di ba? Kaya ilang araw silang naglakbay. Nabot I think 2 to 3 days, di ba? Kaya mahirap kay Abraham na kasama niya yung kanyang anak upang ihandog. Pero dahil sa pangako ng Diyos na kayang buhay ng Diyos si Isaac, nanampalataya siya. Ipagpatuloy niya ang kanilang laban. Hello! Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Why important to know the Lord? Bakit mahalaga na kilala natin ang Diyos? Sa Gawa chapter 19, verse 13 to 16, pakibasa nga dyan. May ilang Hudyo roon na naglilipot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasang nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila sa pangalan ni Jesus na ipinapangalan ni Pablo, iniuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni
Esciba. Okay. Isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalos silang lahat at malubhang sinaktan. Anupat, hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. Hello. So kapag hindi natin kilala si Lord sa ating buhay, ganyan ang mangyayari sa atin. Di ba? Yung mga anak ni Esciba. Sino ba si Esciba? Pariseyo siya, no? Pare. Pare pa naman siya, religious leader. Kasi yung anak niya, walang relasyon sa Diyos. Hello. Nakita na ng mga anak niya kung paano magpalayas ng demonyo si Apostol Pablo. Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. Di ba pagka si Pablo yung nagsasalita, lumalayas? So ang ginawa nila, ginayang nila si Pablo. Nagpalayas din sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, masamang espiritu, lumayas kayo. Anong nangyari? Nilundag sila ng masamang espiritu. Kasi sabi sa kanila, kilala namin si Jesus, kilala namin si Pablo, kayo, sino kayo? Anong nangyari sa kanila? Nilundag sila ng masamang espiritu at sila ay pinahirapan. Anong problema doon? Diba? Hindi nila kilala si Jesus. Wala silang relasyon kay Jesus. Kaya kailangan, kung gusto mo magpalayas ng demonyo, gumawa ng himala, magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Napapalitaan natin, di ba, yung mga kabataan sa school, na mga maril, di ba, pumapatay. Sabi ng mga counselor, ano ba dahilan bakit na ganun sa eskwelahan? Kasi nga, na-misguided yung mga kabataan. Hindi sila naturuan ng tamang values. Hello? Kaya nagtuturo kami sa mga kabataan ngayon. Kung sino pa man ang gusto mag-volunteer, maraming kabataan ngayon ang dapat turuan. Amen. Hello? Kailangan natin magpagamit sa Panginoon. Nung pumunta nga kami sa prayer works nung Friday ba yun? May kinuwento yung isang pasto. Doon sa Christian school, nagkaroon ng problema. Yung mga kabataan doon elementary, imbis na nag-aaral, anong ginagawa? Ayan, nag-aaral sila, nagsisex. Mga kabataan. Kaya sila ay nami-misguided. Kaya sabi ng Biblia, ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Upang sa kanilang paglaki, ay hindi makalimutan. Ituro sa bata habang maliit pa ang salita ng Diyos. Amen? Kasi ako po, kaya na-train po ako, bata pa po kami noon. May nagba-Bible study na sa amin. Kami elementary. Yung nagba-Bible study na. At kami nag-a-attend. Kami magkakapatid. At dahil doon, yung salita ng Diyos natanim sa aming puso. At hindi namin ito nakalimutan. Hello? Kaya kayong mga magulang, gabayan natin yung ating mga anak. Amen? No, puro cellphone. Di ba? Yung mga kabataan ngayon, di ba, utusan mo. Maraming dahilan. Di ba? Mas mahaba pa yung oras sa cellphone kaysa sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagsunod. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na tayo. Hallelujah. Number 3. Number 3 na tayo, no? Surrender with anticipation. Amen. Ano yung meaning niya? Anticipate.
To look forward. To feel in To feel advance. So advance ka mag-isip. Anticipation. Sabi sa Genesis 22 verse 7 to 8. But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. Amen. So nakita natin dito, nag-anticipate si Abraham na sumunod sa ating Panginoon. Sabi ni Isaac, tatay, andito na tayo sa bahay handugan. Nakaredy na yung apoy. Nakaredy na yung kahoy. Nasaan yung ihahandog natin? Di ba? Ano sabi ni Abraham? God will provide. Surrender with anticipation. Amen. God will provide. They look forward and to feel advance. Di ba? My God shall supply our needs according to His riches and glory. He will be His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Diyan nasulat yung ano eh. Yung my God shall supply our needs. Di ba? God will provide. Sa Mount Moriah. Ano yung ibig sabihin ng Mount Moriah? Yan ay bahay handog. Pag-aalay. Hello? Sa Mount Moriah. So magbigay nga tayo ng sample ng prayer with anticipation. Yung Kapitang Romano, no? Sa yung alipin ng Kapitang Romano, nagkasakit, malubha. Ano nabalitaan niya na si Jesus ay nagpapagaling, sabi niya sa mga alaga niya, pumunta kayo kay Jesus para mapanalangin yung aking alipin may sakit. At sapagkat ito kanyang alipin ay kanyang mahal. Maaaring pinagkakatiwalaan niya. At nang nagpadala yung aliping ito para sunduin si Jesus. At nung paparating na si Jesus sa kanilang lugar, ang sabi ng kapitan, Panginoon, wag na kayong pumunta sa tahanan natin para di na kayo nabala. Anong sabi niya? Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Speak the word. And my servant will be healed. Basahin natin yung kasunod na verse. Namangha si Jesus nang marinig ito, kaya humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanyang sinabi, kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Amen. Hindi nga nabanggit siya. Anong oras ba sinabi ni Lord na magaling ka na? Diba? Sabi nga, hindi ako nagkakamali. Kung yung anong oras na sinabi ni Jesus na magaling siya, halimbawa alas 3 ng hapon, yung power ni Lord pumuntang sa bahay. At siya ay gumaling. Prayer with anticipation. Diba? Hindi pa nangyayari, pinaniniwalaan mo na. Yan ang pananampalataya. Oh. Hindi yung believe. To see is to believe, hindi ganon. Sa Diyos, believe. Maniwala ka muna. Believe first. At makikita mo. Huwag kang kumaya kay Tomas. Resist to believe. Sabi ni Tomas, Lord, maniniwala ako sa iyo kapag ang daliri ko ay napasok ko sa iyong tagalira. Kasi nung nagpe-prayer meeting sila, wala si Tomas noon, absent. Kaya sabi mo sa katabi, huwag kang absent. Umihina yung faith mo pag uma-absent ka. Di ba? Eh, nung pangalawang pagkakataon, nandun na si Tomas.
Oh. O, di ba? Tinesting niya si Lord. Lord, kung ikaw nga yan, hayaan mo yung daliri ko, ay may pasok ko sa iyo, Giliran. tagiliran. Butas. Sabi ni Diyos, lumapit ka. At nung pinasok ni Tomas yung kanyang daliri sa tagiliran, anong sabi ni Tomas? Ay, Diyos ko, Panginoon. O Diyos ko! Panginoon ko. Panginoon ko! Diyos ko! Diba? So, nakita natin dito, sabi ni Jesus kay Tomas, Tomas, mapalad ang naniniwala Sa akin. sa akin kahit hindi ako nakikita. Amen! Nakikita ba ang Diyos? Hindi. Wala tayong report dito, di ba? Wala naman si Lord sa report. Di ba? Si Lord ay nananahan sa atin. Di ba? Mapalad ang naniniwala, sumasampalataya, kahit hindi siya nakikita. Hello? Only believe. Ang tunay na pananampalataya ay napapasa. Hallelujah. Sa Genesis 22 verse 9 to 11. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, Here I am. So ilang taon si Isaac dyan nung ialay siya ni Abraham? Sa tingin nyo, ilang taon? Hindi na siya bata. Siya ay binata na. I think, sabi nga ng ibang mga preacher, nasa 20 to 25 years old. 20 to 25. So, binata na siya, di ba? Malakas na siya. Eh, yung tatay niya, ilang taon na? Si Abraham. 100 plus, di ba? Baka 120 years old na siya eh. Di ba? So, kaya ni Isaac na ipagtanggol yung kanyang sarili. Tulak na lang yung tatay niya. Di ba? Pero dahil naipasa ni Abraham ang mabuting balita kay Isaac, naniwala siya sa kanyang tatay. Amen? Na kahit siya ihandog doon sa dambana. Di ba tinalian siya noon? Tinalian siya, di ba? At saka inihandog sa dambana. Hindi siya nagreklamo. Hello? Kasi alam ni Isaac na may tawag ang Panginoon kay Abraham. Yung pangako ng Diyos kay Abraham ay alam ni Isaac na ang kanyang lahi ay kasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. Kaya nananampalataya siya. Hello? Ang pananampalataya ay napapasa. Kaya yung pananampalataya natin, ipasa natin sa anak natin. Amen? Maging good example tayo. Amen? Kaya nakita natin dito sa Genesis 22 verse 18. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Diba? Dahil sa pagsunod ni Abraham, pagtalima niya sa salita ng Diyos. Ano nangyari kay Abraham? Yung pangako ng Diyos sa kanya ay natupad. Amen. Hello? Kasi alam ng Diyos na si Abraham ay susunod. Di ba matatandaan nyo nung si Job? Nung pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satanas. Sabing gano'n ng Diyos kay Satanas. Nakikita mo ba yung anak ko si Job? Wala siyang katulad. Siya ay matuwid at may takot sa akin. Hello? At sinubok ng Diyos si
si Job. At ano nangyari kay Job? Nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay siya. Ang pagsubok dumarating sa buhay natin. Hello? Kasi hindi naman tayo bibigyan ng